Guys, isang mapagpalang araw sa ating lahat. So nagbabalik po ang Hardest Channel upang magbahagi na naman ng konting kaalaman tungkol dito sa ating Calandius oil. Ang gamit po natin ngayon na chamber or burner ay galing lang po sa basura. Super tin po yan na lata. So okay guys, papaliwanag ko po mamaya. So mag-fire test muna tayo. So ang gamit ko po guys, diesel kasi naubusan po ako ng used oil. So ipapaliwanag ko po mamaya kung ano po itong ating ginamit na burner or chamber. So napakanipis po nito. So mamamangha po kayo. Kahit sobrang nipis ng latang ito, hindi po siya basta-basta nasusunog o nabubutas. Panoorin nyo guys para malaman nyo kung ano ang resulta nitong ating fire test ngayon. So ganun pa rin ang gagawin natin. Lalagyan natin ng papel ang loob ng burner. Tsaka po natin sisindihan. Guys, ang ginamit ko po dito ng burner natin, yung galing po sa pintura, yung lalagyan ng pintura na yung spray, yung can paint, or pwede rin yung sa butane gas. Yung lalagyan nun na can, pwede rin po yun. Disclaimer lang guys, yung pinapakita ko ngayon na bago po nating discover, so hindi ko po sinasabing gayahin nyo po o gawin nyo po to. Ang purpose lang po ng video na to, gusto ko lang pong ipakita sa inyo na itong galing sa basura na lata na napakanipis ay napapakinabangan pala. So, para may idea din po kayo kung paano po ito gawin at kung paano mapakinabangan. So, yan po yung purpose ng video na to. So, pwede po natin gawin na alternative na kalan ito. So, napakadaling gawin. So, napakadaling hanapin. Dahil ito po'y basura lamang. So kahit saan pwede mo po itong makita. So ayan na po guys. So nasindihan na po natin. So panoorin nyo po kung paano po siya gumagana. Alam nyo guys, kahit ako nagtaka din dito dahil sa sobrang nipis hindi niya kayang putasin ng apoy o hindi niya kayang tunawin. Kaya kahit ako namangha dito. So sabi ko pwede pala nating gawin itong alternatibo na Calandius oil. Itong ganitong klaseng lata. Ito po siya. Ayan. Galing po yan dyan. So kita nyo, napakanipis po. Pero kita nyo naman,
So malakas din po yung apoy niya. So guys, ang ginamit ko lang po dito na nozzle, 1/2 lang po. Then konting butas lang po. So yan po yung result guys. So madilaw po yung kanyang flame kasi diesel po ang gamit natin. So naubusan po tayo ng used oil. So ayan, subukan natin magpakulo ng tubig. Pero ito guys, wala pa itong pipeline na passage ng oil. So, yung oil intake dito sa chamber. So blower lang po dito sa nozzle ang nakakabit diyan. So ayan po guys, kung nakikita nyo. So ang ganda rin ng kanyang apoy. So yan po, kung napapansin nyo po, ayan, nagbabaga po siya. Pero guys, sa totoo lang, hindi po siya natutunaw. So mamaya po, papakita natin kung yung burner na yan ay nasunog o nabutas. So yan po, kung nakikita nyo, nagbabaga po siya. Diyan po sa dulo. Yan po yung may curve. Nandiyan po yung force ng apoy tsaka ng hangin. Pero hindi po siya nasusunog guys. Hindi po siya natutunaw. Pasensya na guys, magalaw ang camera kasi pangit yung stand natin. Maluwag. Kaya hindi ko makuha yung position niya. Ano ba naman yan? Ang likot. Sira kasi yung sira yung stand natin. Shoutout nga pala sa lahat ng mga gumagawa ng kalan. Sa lahat po. Shoutout po sa inyong lahat. So, next time ko na po i-flash sa screen yung inyong mga pangalan. Napapansin nyo guys, ayan nagbabaga po siya. Pero wala pong indikasyon na nasusunog siya o nabubutas. So kasi ito pa lang itong lata na to. So hindi po ito pure aluminum or pure metal. So parang combination po yung lata na to. Kaya parang napaka-absorbent niya sa init. So kung napapansin nyo po, nagbabaga na po siya. Kung yun po ay mabubutas, dapat kanina pabutas na po yan. So wala po tayong nakikitang indikasyon na nasusunog or nabubutas siya. So matibay din itong ating ginawang burner na galing sa lata, sa can paint. Biruin nyo guys, pwede palang gawing chamber itong ating galing sa pintura na lata or galing sa butane gas. So napakanipis po nito, pero ang galing.
kahit na nagbabaga na po siya, hindi po siya nasusunog or nabubutas. So mamaya guys, papakita ko sa inyo kung ano yung result ng chamber natin. Titingnan natin kung nasunog ba, nabawasan ba, or nabutas ba. So papakita ko po mamaya guys, para alam nyo kung ano yung kahinatnan nitong ating ginawang burner na napakanipis, super thin, napakanipis na lata. So ito guys, hindi na natin to lalagyan ng langis. So itong pinapakulo nating tubig, hindi na po siguro yung kukulo kasi paubusin na lang po natin yung laman ng burner natin. Pero guys, kita nyo naman, ayan, malapit na rin pong kumulo yung tubig. So ayan po. Kaya lang hindi po siya kukulo kasi unang-una hindi na natin lalagyan ng langis yung chamber natin. Kasi wala pa po tayong pipeline para doon sa passage ng oil para mapatak-patakan po siya. So mamaya papakita ko yung kung paano siya i-off. Then kung paano siya takpan para malesen yung usok. So pantakip ko po dyan tulad din ng ginawa ko dyan sa chamber na yan. Tsaka ipapakita natin kung may damage ba yung burner natin. So kahit ako guys, sa totoo lang, bilib din ako dito sa lata na to. So kahit napakanipis niya, pero hindi po siya nasusunog. So ayan po, malapit na po siyang kumulo. Pero hindi na po talaga siguro yung kukulo kasi humihina na yung apoy niya dahil paubos na po yung nilagay nating diesel sa loob ng burner. Pero next video ko, so lalagyan ko na po yan ng pipeline para doon sa passage ng oil. Then talagang magpapakulo tayo hanggang sa kulong-kulo po siya. Tingnan natin kung talagang hindi masunog itong burner na to na yari sa napakanipis na lata. So ayan po, pwede po nating hinaan, pwede po nating lakasan. So ayan po. Yan po guys, yung ating bagong discovery. So actually guys, parang experiment ko lang po ito. Nag-try lang po ako na gawin na burner ito. So ito na po yun guys. So ayan, so paubos na po yung yung oil niya sa loob. So guys, hanggang dito na lang po yung ating video. So next video ko sa part 2 nito, so meron na po siyang pipeline para doon sa passage ng oil. Then para makapagpakulo po tayo ng tuloy-tuloy. So ito po, paunang testing pa lang po natin ito. Sorry guys, ayan. So tingnan natin kung paano natin takpan para ma-prevent yung usok. So may nakakalabas pero konti lang po. Ayan, small amount lang po ang nakakalabas na usok. So ayan po. Di ba po, konti lang po yung usok niya. So eto na po yung guys. Papakita ko po sa inyo kung may damage ba, kung kung nabutas ba yung burner natin. So ayan po, detachable po yung nozzle natin. L-type po yan. D1 tsaka 1/4 yung size nan. Ito po guys. Ayan, kung nakikita nyo, kumpleto pa rin siya. Ayan, yung cord nya. So wala pong bawas. So wala pong butas. So ibig sabihin guys, so walang nasunog, walang nabutas.
So okay guys, maraming salamat po sa nanood, sa mga nanood. At maraming salamat po sa lahat ng subscriber. So again, magandang umaga and God bless you.